Tinanong siya ng pinuno, maaari ka bang pumunta doon muli? Sinagot ako ni Jin Hayon, deserve ko pa ba yung chance na yon? Sinabi sa kanya ng sect leader, oo, nakagawa ka ng pagkakamali, kaya dapat kitang bigyan ng pagkakataon na makabawi. Halos tapos na ang paghahanda ng mga aalis papuntang Nanyang. Nang marinig na napagtanto ni Jin Hayon na ang Wudang sect ay gagawa ng hakbang, sinabi sa kanya ng sect leader na ang mga elder ay personal na pupunta doon sa pagkakataong ito. Sa sandaling handa ka na, gusto kong pumunta ka ulit sa Nanyang at kunin ang kailangan natin sa Sword Graveyard. Ang Mount Hua Divine Dragon na bata ay tiyak na tinatapakan ang kanyang mga paa sa pagkabigo ngayon dahil hindi niya matukoy ang mapa, kaya malamang na naghihintay siya sa amin na dumating upang makahanap ng pagkakataon na makalusot at nakawin ang paraan ng paggawa ng tableta. Kung tama ang hula ko, dapat itayo ang lugar na iyon sa paraang imposibleng malaman ng mga tao kung ano ang nangyayari sa loob. Sabi ng sect leader, I trust you know what I'm talking about. Gusto kong ayusin mo ang sarili mong pagkakamali. Kinuyam ni Jin Hayon ang kanyang kamao at sinabi sa leader ng sect, sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong isasagawa ang mga utos mo. Sa Luyang, may isang pulubi na nanghihingi ng pera sa mga mamamayang dumadaan. May mga mamamayan na nag-uusap tungkol sa malaking kaganapan na nangyari kahapon. Nag-usap sila tungkol sa disipulo ng bundok. Hua sect na nakipaglaban sa disipulo ng Wudang sect at nanalo, bagaman ang ilang mamamayan ay hindi naniniwala dito at iniisip na ang lahat ng ito ay kasinungalingan, o dapat nilang marinig ito ng mali. Matapos marinig ang tsismis na iyon, umalis ang pulubi at tumakbo patungo sa kanilang lokal na pinuno ng sangay. Ang pulubi na iyon ay ibinulong ito sa lokal na pinuno, at ang pinuno na iyon ay nagsulat ng isang bagay na ihahatid sa isa pang pulubi na may mas mataas na posisyon. Natanggap ito ng lokal na pinuno ng sangay, at binasa niya ang nakasulat sa liham. Sabi niya, ano ang sinabi niya sa sulat? Ang Wudang sect ay natalo sa Mount Hua at Nene. Nakakatawang tsismis. Kailangan niya ng palo. Maya-maya, nilukot niya ang isang sulat na ipinadala at sumigaw, naglakas loob silang magpadala ng walang check na impormasyon, ha? Mababa ba ang tingin nila sa sangay ng Luyang? Inihagis niya ang liham na iyon at sinabing, bueno, hindi na talaga ako mahigpit sa mga pulubi sa mga araw na ito, kahit natatawagan ko sila sa ilang sandali at wawakasan ko sila. Walang anumang disenteng impormasyon kamakailan. Tinitingnan niya ang ulat mula sa Nanyang, at ang nakatambak na ulat ay nagsasabi na sa Menying, ang Mount Hua sect, ang pangalawang klaseng mga disipulo ay nakipaglaban sa ngalan ng mga sektang anino ng kabayo laban sa mga Wudang sects, mga class disciples na kumilos sa ngalan ng Path Academy, ang nanalo ang Mount Hua sect, at ang Path Academy na iwan sa Nanyang. Ang lahat ng natitirang ulat ay nagsasabi na ang Mount Hua ang magwawakas sa panalo. Sa isip ng Luyang Beggar Branch Leader, natalo na ng Mount Hua sect ang Southern Edge sect, at ngayon ay natalo na nilang lahat ang Wudang sect. Ang isang panalo ay maaaring maging swerte. Tapos hindi na sana mauulit. Nangangahulugan ba ito ng muling pagkabuhay ng Mount Hua sect? Mayroong 10 pinakakilalang sekta sa Murim na kilala bilang 10 dakilang sekta. Ang Mount Hua sect ay dating kabilang sa mga Hanay, ngunit ito ay naging mahina kaya nawala ang kanilang posisyon. Kung ang isang sekta na matagal nang nakalimutan ay biglang nanambalik ang kanilang lakas at bumalik sa mundo, tiyak na magbabago ito ng maraming bagay sa paligid nito ay isang malaking kaganapan na maaaring tumagilid ang balanse ng kapangyarihan sa Jiangho, bukod sa unang klaseng disipulo, ng Wudang sect. Ashray Dragon Swordsman Mujin, nakita siyang dinadala sa isang kariton na walang malay. Ito ay isang lubos na katawa-tawa na ulat na nakikita ko ngayon. Mukhang kailangan ko pang tingnan ito. Sa labas ng branch, nagkakagulo, at may sumisigaw para pigilan ang lalaki sa pagpasok. This made the leader question, bakit ang ingay sa labas? Ngunit si Chung Mayong ang nagsira ng pinto sa pamamagitan lamang ng pagbukas nito. Tinanong siya ni Chung Mayong kung siya ang pinuno ng sangay ng Luyong, na sinabi ng pinuno ng sangay ng Baga. Oo, siya nga. Pagkatapos ay hinabi niya ang kanyang kamay, na nagpabagsak sa 2 pang pulubi. Chung Mayong hilahin ang mapa na kanyang itinatago at sinabi sa pinuno ng sangay na may kailangan silang gawin. Tinitingnan ng pinuno ng sangay si Chung Mayong, at sa kanyang isip, bakit siya umiinom ng tsaa ng ganoon? Para siyang umiinom ng alak o kung ano. Hindi siya kaawa-awang tao ha.
Hindi lamang ang tasa ay malubhang naputol, ngunit ang tsaa ay halos tulad ng tubig dahil ito ay ginawa mula sa murang mga dahon. Kahit sino ay masasaktan sa ganitong uri ng paggamot, ngunit siya ay tila hindi naaabala sa lahat. Sinimulan ng pinuno ng sangay ang pag-uusap at sinabi, "Alam kong ikaw ang Mount Hua Divine Dragon. Chung Mayong, ano ang gusto mong pag-usapan?" Sumagot si Chung Mayong, "May gusto akong ipagbili sa iyo." Ang pinuno ng sangay ay humiling na magbenta ng isang bagay sa lungga ng isang pulubi habang sinisira ang pinto ng ganoon. Sagot ni Chung Mayong, "Pinilit nila akong pigilan, kahit gusto kitang makilala. Kaya hindi ko maiwasan na ang pangalan ng pulubi Sekluyong branch leader ay Hong Degwang." At sabi niya, "Sir, parang may kaunting karanasan ka sa Jiangho. Ang lugar na kinaroroonan mo ngayon ay ang opisina ng pinuno ng sangay ng sektang pulubi. Hindi ako sigurado kung sino sa tingin mo kami, ngunit ang sektang pulubi ay hindi isang grupo kung saan ka nagbebenta ng mga bagay. Kung mayroon kang gustong ibenta, pumunta sa isang black market shop." Tumayo siya at kinuha ang mapa, at sinabi niya, "Okay, kung iyon ang gusto mo. Nauna akong pumunta dito dahil pareho kami ng orthodox factions, pero hindi na yata katulad ng dati ang beggar sect. Pinahinto muna ako ng mga lalaki mo sa gate, tapos pinapunta ako ng branch leader sa black market." Sa halip, ang pinuno ng sangay ay nalilito kung paano niya nakilala ang sektang pulubi noong nakaraan. Itinago ni Chung Mayong ang mapa sa kanyang damit at sinabing, "Bueno, ano ang dapat kong gawin? Ito ay talagang bihira, kaya hindi ko ito maaaring ibenta lamang sa merkado. Saan ang pinakamalapit na sangay ng angkan ng Hao?" Mula rito, tinitingnan siya ng pinuno ng sangay at sa kanyang isipan, pagkatapos tanggihan ng pulubi ay itinakda ang susunod na lugar na hinahanap niya ay ang Hao Clan. Ibig sabihin alam niya kung anong klaseng negosyo ang ginagawa namin. Though mukhang hindi naman siya nag-aalala na aalis lang. Ibig sabihin, ang bagay na hawak niya ay madaling mabente kahit saan. Iniisip ng pinuno ng sangay na pinakamabuting hingin niya muna ang bagay na sinusubukan niyang ibenta, kaysa hayaan siyang umalis sa lugar. Kaya nagtatanong siya, "Chung Mayong, ano ang sinusubukan niyang ibenta?" Sumagot si Chung Mayong, "Pasensya na, bakit ito magsasabi sa isang tao na hindi pa rin bibili nito?" Nang walang ibang pagpipilian, sinabi ng pinuno ng sangay sa isa sa mga pulubi na magmadali at kumuha ng magandang alak ngayon para sa kanilang negosasyon. Ipinakita sa kanya ni Chung Mayong ang mapa na ikinagulat ng pinuno ng sangay sa kanyang isipan. "Wow, isang cryptograph sa isang tingin lang. Alam ko na ito ay isang mahalagang mapa. Nahawakan ko na ang ilang katulad na item bilang isang branch leader dati, ngunit ang vibe na ibinibigay nito ay nasa ibang antas." Habang nanginginig na nakatingin sa mapa, sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay dito, ngunit pagkatapos niyang ilagay ang kanyang mga kamay sa mapa ay hinampas ito ni Chung Mayong. Agad-agad, sabi ni Chung Mayong, "Sinabi ko bang mahawakan mo ito? Hindi mo na dapat ginawa iyon dahil sa tama na iyon." Nagsisimula ng magtanong ang branch leader sa kanyang isipan, "Ano? Paano niya ako sinaktan? Wala akong nakitang paggalaw. Wala rin akong naramdamang pagbabago ng hangin. Marami na akong narinig tungkol sa Mount Hua Divine Dragon, ngunit ganoon ba siya ka-Jose? Saan ba siya magsisimulang magpaliwanag niyan?" Ipinaliwanag niya ang lahat ng detalye kung paano niya nakuha ang mapa at kung ano ito na ikinagulat pa ng iba pang mga pulubi na nakikinig sa labas. Sabi ni Chung Mayong, "Lahat ay gustong malaman kung ito ay totoo o hindi. Ang trabaho mo ay kilalanin ang mga ganoong bagay, tama ba?" Tumingin si Chung Mayong sa pinuno ng sangay at nagtanong, "Magkano ang gusto mong bilhin para sa pagtingin sa mapa?" Ang pinuno ng sangay ay malalim na nag-iisip, na siya ay nawala sa kanyang mga iniisip, sa kanyang isipan, gaano kung totoo ang lahat ng sinabi niya, at talagang ninakaw niya ito mula sa Wudang Sect pagkatapos niyang bugbugin si Mujin, kung ito nga ay isang mapa na humahantong sa tunay na sword graveyard, hindi ako makapaglalagay ng magandang presyo dito. Sa tabi ng pera. Bakit niya ito sinusubukang ibenta kahit na ano pa ang lugar kung saan patungo ang mapa? Hindi ba't halata na kahit isang bagay lang mula doon ay hindi ka pani-pani walang makapagbabago ng buhay ng isang tao sa Jiangho habang umiinom ng Chung Mayong ay nagsabi, "Hindi mo ba ito bibilhin? Iniisip mo ba bakit hindi ko subukang lutisin ito sa aking sarili? Kung kaya ko, ginawa ko na."
Ngunit kung hindi ko ito malutas, kung gayon ano ang silbi ng pagpapanatili nito? Dapat man lang ay kumuha ako ng pera dito. Sa isip ng branch leader, tama siya. Kahit na ito ay humantong sa isang kayamanan, ito ay walang kabuluhan na panatilihin ito habang buhay nang walang ginagawa. Gayunpaman, pinag-uusapan natin ang tungkol sa paggawa ng tableta, paraan ng Medicine Immortal. Bagamat iyon ay isang matalinong desisyon para sa isang normal na tao na walang pakialam sa mga ganoong bagay, ang paraan ng pag-iisip na iyon ay masyadong negosyo para sa isang Taoist. Palaging sumusunod ang mga Taoist sa mga halaga ng direksyon at panuntunan na itinakda nilang itinakda at sa mga halaga ng mundo. Ibig sabihin, nabubuhay lang sila habang gumagawa ng mga bagay na kagalang-galang. Gayunpaman, ang bastard na ito ay gumagawa ng isang bagay na hindi gagawin ng isang Taoist batay sa aking karanasan. Kapag nakakuha ng kapangyarihan ang gayong mga tao, ginugulo nila ang mundo kahit na gusto nila. Maaaring siya ay isang taong mas mapanganib kaysa sa naisip ko, o siya ay isang taong magdadala ng muling pagkabuhay ng Mount Wasek. Nakialam si Chung Mayong sa kanyang pag-iisip at sinabing, "Hoy, ano ang malalim na iniisip mo?" Tinanong kita, "Magkano ang babayaran mo sa akin para dito?" Sa pagtingin kay Chung Mayong, ang manager ng sangay, naisip na si Chung Mayong ay mabilis mag-isip, ngunit walang gaanong karanasan sa totoong mundo. Kaya't sinabi niya, kung ang mapa na ito ay tunay na mapa para sa Sword Graveyard, kung gayon ito ay hindi mabibili. Gayunpaman, maraming mga bagay na dapat din nating isaalang-alang. Kahit na ito ay isang mapa na maaaring humantong sa Sword Graveyard, kung malalaman ng mga tao na ito ay kabilang sa Wudang set, kung gayon ang bilang ng mga potensyal na mamimili ay mababawasan ng malaki. Bukod pa rito, walang nakakaalam kung maaari nilang lutisin ang mapa na ito sa itaas nito, kakailanganin nating magbayad ng bayad upang mapatahimik ang mga tao tungkol sa katotohanan ito na binili ng sektang pulubi ang mapa na ito. Kakailanganin din nating palihim na maghanap ng mamimili. Ngunit ang pinakamahalaga, walang katibayan na ito ay totoo. Kaya ang offer ko ay 100,000 yang, and on top of that, magdadagdag ako ng 20,000 yang para patibayin ang pagkakaibigan namin. Sinabi niya kay Chung Mayong na babayaran niya siya ng kabuuang 120,000 ya. Nagsisimula ng magtaka si Chung Mayong. Habang sinasabi ang presyo ng 120,000 yang, tinitingnan niya si Jiyong Niyang, at sa tingin niya ay naakit si Chung Mayong sa kanyang alok na palakasin ang negosasyon. Nagdagdag siya ng isa pang pahayag, binibigyan kita ng isang napakagandang alok. Kung pupunta ka sa ibang lugar, hindi ka makakakuha ng kahit 10,000 yen. Ngunit tumayo si Chung Mayong at kinuha ang mapa, na ikanalito ng pinuno ng sangay. Sabi niya, "Saan mo sinabing ang sangay ng angkan ng Hao ay pupunta ako, dahil mukhang hindi akma ang presyo sa nasa isip ko." Ang sabi ng pinuno ng sangay, "Sir, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi tama ang presyo." Napabuntong hininga siya at seryosong sumagot, 120,000 yan. Sinabi ng pinuno ng sangay, "Mangyaring huwag gumawa ng anumang padalos-dalos. Kung talagang hindi ka sumasang-ayon sa ganoong karami, talo na lang tayo. Mag-aalok ako sa iyo ng 150,000 yang. Bihira lang talaga tayo magbigay ng ganito kalaking pera. Ito ay dahil lamang sa ikaw ay ang Mount Hua Divine Dragon." Dahil doon, ikinagalit nito si Chung Mayong na ikinamula ng kanyang mga mata at halos lumuwa ang kanyang mga ugat dito. Aniya, 150,000 yang lamang. Wala na kayong pag-asa. Pagkatapos ay sumabog ang luyang, branch main office ng pulubi mula sa sipa ni Chung Mayong, napaluhod na lamang ang pinuno ng sangay sa pagkabigla sa biglaang pagsipa ni Chung Mayong. Nasira ang pader, at sumigaw si Chung Mayong, "How dare you try to scam me? Mga pekeng pulubi." Dahil sa nangyari, pinagpapawisan ang pinuno ng sangay at nag-alok ng 200,000 niyang kay Chung Mayong, namula ang mga mata nitong baliw, lasing na bastos, at sinabi niya, "Wala ka pa ring pag-iisip, ha?" Sa huling pagkakataon, nag-alok ang pinuno ng sangay ng 300,000 yang at sinabi kay Chung Mayong, iyon na ang huling alok na maaari niyang gawin. Ngunit ang bastard na ito, si Chung Mayong, ay hindi ang iyong normal na Taoist martial artist, ngunit ang baliw, lasing na bastard na ito ay ang Diyos ng mga negosasyon. Ngumisi siya at sinabing, 3 million. Huwag mo nang pangarapin ito.
Anumang mas mababa sa 3 milyon.